Amen. Praise the Lord. Tayo dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, na ito po'y dadali ng ating beloved ordinary preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Freddy. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral natin beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot po kami ng taus-pusong pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved Pastor, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin dito po sa Olongapo City, sa lahat po ng mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, lahat ng ating mga masusugid na webcast viewers sa ibang bansa, sa Ibayong Dagat, maligayang panonood po at pagpalain po kayo dyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan pa maminamahal, manalangin po muna tayo upang minsan pa tayo po ay gabayan, bigyan ng pangunawa ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Tayo po manalangin. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapang patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita, mahal na Panginoon, bigyan mo po ng pangunawa at pananampalataya lahat ng mga nanonood at nakikinig, nawa bago matapos ang iyong banal na programa, matanggap po nila ang katugunan ng kalamapanalangin, mahal na Panginoon. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name, amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal po naman minamahal, kahit buksan natin ang dalawang pambungad na talata, Isaiah 65 verse 24 at John chapter 11 verse 22. Dito po sa Isaiah chapter 65 verse 24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Dito po sa John chapter 11 verse 22. At ngayon man na may nalalaman ko na, anumang hingin mo sa Diyos ay ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, what to do when God doesn't answers our prayer. Ano ang dapat po natin gawin kung ang ating mga panalangin ay hindi po pinakikinggan ng Diyos? Mga minamahal, ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon ay pakikinggan po tayo sa ating mga dalangin. Sabi ng mga talatang binasa po natin, mangyayari na bago sila magsitawag ay sasagot ako. Samantalang sila'y nagsasalita ay akin silang didinggin. At ang sabi pa, maminamahal, na ano man ang inyong hilingin sa Diyos ay ipagkakalob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ipinangako niya, maminamahal, na pakikinggan po ang ating mga panalangin kung tayo po ay lalapit sa ating dakilang Diyos. Pero maminamahal, ano po ang dahilan at ano po ang dapat po nating gawin pag dumarating yung pagkakataon na minsan hindi pa pinakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Mga minamahal, tandaan po natin, ang Diyos, maminamahal, mas nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon na pakinggan ang ating mga dalangin, maminamahal, kaysa tikisin tayo, mga minamahal, sa ating mga panalangin sa Kanya. Kagalakan ng Diyos, isang karangalan para sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay pinakikinggan sa ating mga panalangin. Natutuwa ang ating mahal na Panginoon, pero may mga dahilan, maminamahal, kapag hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi nga ng John 9:31, God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and do it His will, him he heareth. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Ngunit, kung gagawin natin ang kanyang banal na kalooban, sabi ay pakikinggan niya tayo. Ibig sabihin, pag hindi tayo pinakinggan ng ating malapang, na may mga dahilan po yan. Kasi napakatapat po ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. At sinabi niya, mga minamahal, kapag tayo po ay nakasusunod sa kalooban ng Diyos, bago pa lamang tayo tatawag ay sasagot siya. At samantalang tayo nagsasalita pa lang,
ay hindi pa tayo tapos manalangin, sabi ng Biblia, ay didinggin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ano po dapat natin gawin kapag minsan nararamdaman po natin na malayo ang Diyos, ano po dapat natin gawin kung hindi po pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Dito po maminamahal sa Psalms 37 verse 7. Basahin po natin maminamahal, ito po ang dapat po natin gawin kung dumating yung pagkakataon na hindi pinakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Basahin po natin Psalms 37 verse 7. Dito po sa mga awit, chapter 37, verse 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Amen. Amen. Ito po maminamalang una po natin gawin. Sabi ng English, rest in the Lord and wait patiently for Him. Maminamahal, ikaw ay magpahinga sa malapanan at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Kailangan po natin maghintay, maminamahal, kasi kapag tayo po nananalangin, mayroon pong tatlong katiyakan ng sagot, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon. Una-una, yes. Pag ang ating panalangin ay talaga nakakabuti sa atin, ay ang sagot ng Diyos ay yes, maminamahal. Pangalawa po ay no. Minsan may mga panalangin po tayong hindi natin alam na nakasasama sa atin, na tanging Diyos lamang po ang nakakaalam. Minsan, maminamahal, kapag hindi tumugon ng Diyos sa ating mga panalangin, ibig sabihin, hindi nakakabuti sa atin. Ito po yung nakasasama sa atin. Yan po ang pangalawang sagot ng Diyos sa panalangin. At pangatlo, maminamahal, wait. Tayo po'y maghintay. Gaya na sinabi rito, ikaw ay maghintay na may pagtitiis. Minsan, sinusubukan tayo ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, sabi nga, wait God's timing. Wait patiently and wait God's timing. Hintayin natin yung yung pagkakataon na karapat dapat na tayong tugunin sa ating mga panalangin. Sabi rito sa James chapter 5 verse 7, at italo natin ng 10 hanggang 11, gaya daw po tayo ng magsasaka na nagtitiis sila, maminamahal, na magbunga. Hinihintay nila na may pagtitiis na magbunga ang kanilang mga inani. Ganun din po tayo. Ang pagpanalangin po, maminamahal, ito po'y katulad po ng pagtatanim. Kailangan hintayin natin may pagtitiis, maminamahal, upang tanggapin po natin ang bunga ng ating mga ani. Yan po, pero tandaan po natin, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa, lalo na po kapag tayo po'y aktibo lagi sa panalangin. Basahin po natin yung talata. James. Dito po sa Santiago chapter 5 verse 7, talon sa 10 hanggang 11. Magtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis, hanggang sa tagapin ang ulang maaga at huli. Sa 10, punan ninyong halimbawa ang pagbabata at pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsisipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, at kung gaanong lubos na pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang dapat po natin gawin. Wait patiently. Sabi, magtiis nga tayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis. Ang pagtitiis na kailangan po natin sa pagtanggap natin ng panalangin, gaya ng pagtitiis ng mga magsasaka na inaasahan ng ang mahalagang bunga ng kanilang lupa. Tignan nyo, magsasaka, maminamahal. Pagkatapos nyo na magtanim, biglang darating yung bagyo, maminamahal. Sasalantain ng malakas na bagyo, ng baha, ang kanilang mga itinanim, tanim muli. Hindi sila nanghimagot, hindi sila nagsasawa. Inuutang pa nila yung kanilang mga kalakal, iniutang pa nila yung kanilang mga pananim, para lamang, maminamahal, makapagtanim muli. Ganon yung pagtitiis na kailangan po natin. Sabi, gaya ng pagtitiis ng mga magsasaka na umaasa sa tatanggapin na kanyang mga inani. Sabi rito, kunan yung halimbawa ang pagbabata at pagtitiis ng mga kapatid, ng mga propeta na nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Kunan natin halimbawa ang mga pagbabata ng mga mananampalataya noon, ng mga propeta noon.
Hindi karakadaka tinutugon ng Diyos ang kanilang panalangin, pero nandun ang kanilang pagtitiis. Katulad ni Job, sabi po rito, si Job, nabalitaan niyo ang pagtitiis ni Job at ang inyong nakita, ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. Si Job, minamahal, talagang hindi lamang po naubos sa kanyang ari-arian, namatay ang kanyang 10 magagandang anak, at pagkatapos po nito, nagkaroon po siya ng karamdaman, minamahal, na nabukol mula ulo hanggang paa. Talagang iniwanan siya ng kanyang una-una ng kanyang asawa, iniwanan siya ng kanyang mamahal sa buhay, iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan. Tanging umaasa lang siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero dumating ang pagkakataon, mga minamahal, na pinagpala ng Diyos ang uling wakas niya. Mga minamahal, dinoble ng Diyos ang kanyang ari-arian sapagkat nakita ng Diyos ang pagtitiis ni Job. Kung makikita po natin, kung mababasa po natin dito sa Job, Kapitulo 42, talatang 10, mga minamahal hanggang 13, makikita nyo kung paano dinoble ng Diyos ang mga ari-arian ni Job dahil nakita ng malapang na ng kanyang pagtitiis kung paano niya, mga minamahal, pinangawakan ng pananampalataya at ang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya. Basahin po natin ang Job 42, talatang 10 hanggang 13. Dito po sa Job, chapter 42, verse 10 up to 13, at inalis ng Panginoon ang pagkabiyag ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job ng makalawa ang higit na dami kaysa tinatangkilik niya ng dati na magkagay nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya ng una at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya at inalaw siya na tungkol sa lahat ng kasama na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa'y isang singsing na ginto. Sagay pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job ng higit kaysa kanyang pasimula at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya naman nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Amen. Ganyan, maminamal, dinoble ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga ari-arian. Dati, maminamal, ang kanyang mga alagang hayop, mga minamal ay, sabi po ng banal na kasulatan, ay ito po ay kalahati lamang po nitong binanggit dito sa Job Kapitulo 42, talatang 12. Sabi siya ay pinagpala ng Panginoon sa huling wakas ni Job. Higit sa kanyang pasimula, siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa. Kung mababasa nyo sa Kapitulo 1, maminamal, dati 7,000 lamang po ang kanyang alagang tupa. At ang sabi, binigyan siya ng 6,000 kamelyo. 6,000, samantalang dati, maminamal, 3,000 lang. Dinoble ng malapang ng ari-arian ni Job. At ang sabi, siya ay nagkaroon ng 1,000 tuwang na baka. Pero matutunghayan nyo, maminamal, sa unang talata, Kapitulo 1, ang kanyang baka, maminamal, ay 500 lamang. Pero dito, naging 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Dati 500 lang ang kanyang asnong babae, pero mga minamahal, naging 1,000 asno. Ibig sabihin, dinoble ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po may mga kahilingan, sabi ng banal na kasulatan, wait patiently, wait God's timing. Hintayin natin, maminamahal, ang tinatawag na tamang panahon. Kasi may tamang panahon ng pagtugon ng Diyos. Minsan sinusubukan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Katulad dito sa mababasa po natin ng Lucas 18, talatang 1. May binanggit na talingaga ang ating mahal na Panginoon patungkol sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Ito pong masamang hukom. Dito ang ibinigay na halimbawa na malapanan yung masamang hukom, na kahit masama siya, nagawa niyang tugunin ang panalangin ng babaeng baloy, na bigyan niya ng tinatawag po na hustisya, ang kaapihan nitong balong babae. Masamang hukom siya, pero ang ating dakilang Diyos hindi po siya masama. Siya po'y punong-puno ng pag-ibig at kagalakan niya na pinakikinggan ng ating mga panalangin. Pero inalimbawa niya, maminamahal, ang panalangin natin ay katulad po ng paglapit ng babae sa isang masamang hukom. Ibig sabihin,
pwede po nating ipakita rito, maminamal, pwede nating iambing ang ating pananampalataya, maminamal dito po sa babaeng balo, na siya po ay umaasa kahit masamang hukom ang kanyang hiningian ng katwiran, ngunit ang ating dakilang Diyos, hindi po siya masama. Hindi siya masamang hukom. Sabi dito, basahin po natin ang Lucas 18 talatang 1 hanggang 8. Dito po sa Lucas chapter 18 verse 1 up to 8. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mang lupaypay, na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya may pagpapahinuhod sa kanila. Sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na lagi po tayong magtiyaga sa panalangin. Kailanman, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Gaya ng inalimbawa dito ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang masamang hukom. Ang ating dakilang Diyos, hindi po siya masama. Katunayan, kagalakan niya na pakinggan ang ating mga panalangin. Nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos yun. Kaso, para naman sa panig natin, kailangan din po tayong